sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365-day devotion. Ako po si Alexander Gomez from Match State at ang topic po na tatalakay natin ngayon ay kailangan mo ba ng kagalingan? Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Isaiah chapter 53 verse 5 at buksan po natin ang ating puso at isip sa magalang salita ng Diyos. Sinasabi dito na, but He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities, the punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. Or sa Tagalog, ngunit siya nasugatan dahil sa ating mga pagsuway, siya binugbog dahil sa ating mga kasamaan, pinataw sa kanyang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Teaching number 1, we need emotional, physical healing. Bilang mga tao, hindi natin kayang iwasan ng sakit, physical man o emotional. Maraming sugat ang dala ng mga trahedya, pagkabigo, trauma at sakit ng katawan. Pinapaalala sa atin ng verse na ito na si Jesus mismo ay nasugatan, nabugbog at pinaparusahan, hindi dahil sa kanyang kasalanan kundi para sa atin. Teaching number 2, we need spiritual healing. Ang pinakamalalim na sugat ng tao ay hindi makikita sa katawan, kundi sa spirito. Ang kasalanan na humihiwalay sa ating sa Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo, napatawad tayo at napagaling mula sa ating spiritual na karunungan. Ang kagalingan na ito ay hindi lang pisikal, kundi panloob at pagwalang hanggan. Teaching number 3, we need relational healing. Marami sa ating sugat ay mula sa sirang relasyon, pamilya, kaibigan o iba pa. Ngunit si Jesus ay hindi lamang namatay para sa kapatawaran, hindi para sa pagkakasundo. Ang kapayapaang kanyang dala ay may kapangyarihan ayusin ang sirang samahan at ibalik ang pagmamahalan. Application number 1, be an agent of healing. Dahil tayo ay tinanggap at pinagaling ni Kristo, inanyayahan din niya tayo maging instrumento ng kagalingan para sa iba. Maaaring sa simpleng pakikinig, pagbibigay ng lakas ng loob o panalangin, tayo ginagamit ng Diyos upang maging daan ng kanyang kaaliwan sa mga sugatang puso. Application number 2, be a conduit of praise. Hindi sa ating nagagaling ng kagalingan, kundi mula sa Diyos. Tayo lamang ay kasangkapan. Sa ating pagsunod, panalangin, pagmamalasakit, ay tapadama natin sa ibang pag-ibig ng Kristo. Sa bawat simpleng pagkilos sa kabutihan, maaari tayo maging tunay ng kanyang presensya at kapangyarihan. Application number 3, be a peacemaker. Sa isang mundong puno ng alitan, galit, pagkakamatak-matak, tayo ay tinatawag upang magdala ng kapayapaan. Ang kagalingan ay kadalasang nagsisimula sa pagpapatawad, pagkipag-ayos, pagkakaunawaan. Bilang tagasunod ni Kristo, dapat nating unahin na pagbabalik ng pagkakaisa sa pamamagitan ng pag-ibig at kababaang loob. Yun lamang